Breaking news, mga ka-wonders. Ann Curtis, naglabas na rin ng sama ng loob dito sa kabayo na si Vice Ganda, mga kababayan. Kasi dito may mga sumocirculate po sa social media na si Ann Curtis, may tinatagong galit kay kabayo. Dahil na rin, minsan lagi po na tinitira din si Ann Curtis sa kanyang panlalait, mga kababayan, na sinasabi ni Ann Curtis na meron siyang post, mga kababayan. Ito po, sometimes yung joke mo, Vice Ganda, kabayo, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo na mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Nako, mga kababayan, di ba araw-araw na magkakasama ito si Ann Curtis, si Kabayo, may galit din pala sa kanya si Ann Curtis, mga kababayan. Ditong sabi niya, alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Di ka na lang namin pinapatulan kasi kabayo ka? Grabe naman yan. Di ka namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ang hilig mo magpahiya ng tao. Di mo nga alam na ang dami na contestant na galit sa'yo. Grabe kasi si Vice Ganda makapanlait, mga kababayan. Dito sa ano na ito, mga kababayan, umiikot na post ni Ann Curtis, sinasabi po na fake account pala ito. Bakit may Ann Curtis tapos verified pa? Hindi naman pwedeng dalawang verified account ang Ann Curtis. Dininay ni Ann Curtis na itong umiikot na nagse-circulate na post ni Ann Curtis nag-viral. Sabi naman ni Ann Curtis dito, Smith, ito daw yung original na account niya, pero itong isa, verified. Bakit ganun? Tapos may picture din niya na kamukha siya. Pwede ba yon? Dalawang verified account? Sabi ni Ann Curtis, good morning guys, see you on Showtime today. And siguro naman by now alam nyo na hindi galing sa akin yung post that's floating around about my sisterette. Konting respeto naman po. Respeto naman sa Diyosa namin. Naku mga kababayan. Totoo kaya ito na hindi post ni Ann Curtis ito? O talagang dalawa lang yung account niya, mga kababayan? Maaaring ganon. Na itong si Ann Curtis may lihim na galit kay Kabayo dahil hindi rin nakakaligtas sa mga pang-aalipusta kay Ann Curtis. Kahit anong tsaka ni Kabayo, napaka-confident na manlait. Sinasabihan si Ann Curtis na malaking bunganga, kumain na gamit yung yung pala. Mga kababayan, marami nating mga napanood na talagang itong si Kabayo, walang nire-respeto. Marami talagang mga nagalit dito, mga kababayan. Gaya nila Jessica Soho, itong latest, si Tatay Digong, na talagang binaklas itong Kabayo na ito. Tinanggal din siya ng McDo. Nalugi ang McDo. Lalo na nang kumain si Dilima, lalong nalugi. Lalong nilangaw yung McDonald. Kumita naman yung Jollibee. Dahil nga po, worldwide po, ang pag-boycott dito sa McDonald na iniindurso ng Kabayong ito. Anong sabi ng mga nagko-komento, ng mga reaction kay Kabayo nung nag-post si Ann Curtis ang ganitong mensahe na galit na galit kay Kabayo dahil sa sama ng ugali na puro panlalait ang ginagawa. So, basahin natin, mga kababayan, yung mga reaction nila. Anong sabi, mga kababayan? So, dito,
O eto na, si Maisy Eloise. Sino ang kanyang sinusuportahan? DDS na Bisaya pa, kawawa sa inyo, pick struggle. 'Di ba mga kababayan, ganun yung mga comment. So tingnan natin na kung ano yung mga comment nila dito. Check lang po natin. Tapos, ano pa sabi? Ha ha ha, halatang Bisaya nag-post. Sabi niya, yan Ann Curtis, sometimes yung joke mo, vice, kabayo, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba, iilan din kami na may lihim na galit sa'yo. Di ka namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ang hilig mo magpahiya ng tao. Di mo nga alam na ang daming contestant na bad trip sa'yo. Grabe. Tapos verified po. Tapos eto nga, tinanggi ni Ann Curtis na siya yung may pakana dito. Malay natin kasi verified din, no? Pero malay natin mga kababayan, peke nga yung account na ito. Tapos sabi niya, pustahan taga Davao yan. Daming mga anti-Duterte. Mga DDS kasi ang hilig gumawa ng fake news. Sabi, DDS daw, hilig daw gumawa ng fake news. Yun ang sabi ng mga pinklawan. Nakakatawa, no, some of them ang hiling mag-create ng fake news. Tapos parehong DDS din ang mga naniniwala. Gagaling na mga pinklawan. Galing na mga supporter ni Kabayo dito. Ano pa sabi dito mga kababayan? Eto, tignan nyo Ayan yung post ni Ann Curtis. Tinatanggi niya yung yung tawag dito. Yung post niya. Yan po mga kababayan. So check po natin ha. Para makita nyo itong post na ito. Grabe naman kasi si Kabayo mga kababayan. Makapanlait talaga. Akala mo siya na yung pinakamagandang kabayo. Talagang siya naman pala yung pinakatsaka. Ito po mga kababayan, tignan nyo po. Ito yung sinasabi ko na post nga ni Ann Curtis. So tignan natin yung mga comment dito. Ito po. Ayan, check natin mga comment. Bakit nung binasa ko yung una, di ko feel si Ann, kaya sabi ko parang edit naman. Pero nung binasa ko yung pangalawa, parang dinig na dinig ko boses ni Ann habang nagbabasa. Tignan nyo mga kababayan. Fake account daw yung nag-post dito. Hindi raw si Ann Curtis talaga yung nag-post dito, mga kababayan. So check natin na mga kababayan na kung ano po ito. So ano pa yung mga post dito? Ito po. Tignan nyo mga kababayan. Check nga natin yung mga comment. Maraming comment dito Check natin ha. So, ito yung mga comment, mga kababayan. Check natin. Ayan. Ito yung mga comment. Pustahan tayo, taga Davao yan. Naku, Davao na naman yung tinitira nila. Si Ann Cortez, taga Davao. Ann Cortez daw. 'Di ba? Hindi pa rin yan sa'yo kasi siguro nilagay mo, ha 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 ha. 'Di ba? Baka mamaya siya rin yan, kunwari lang. Pero sabi, pa-NBI mo na yan para mahuli at mapahiya. Tignan nyo. Visa call may gawa niyan. Minsan nakaka-bad trip din ang fake account at ang gumawa ng fake news. Grabe naman kasi. Bakit naman kasi may verified account pa? Dapat ipacheck yan kay mismong FB. Bakit verified account kung hindi si Ann Curtis yan? Pwede ba yung may kakambal ka dyan? Ano bang sabi mga kababayan? Minsan din si Ogie Diaz. May patutsada mga kababayan. May patutsada itong si Ogie Diaz. Check na natin yung mga patutsada nito mga kababayan. Tungkol din dito sa, alam ko meron to yung mga binabatikos din si Tatay Digong
Check natin na. Ogie Diaz. Ogie Diaz. Vice ganda. Check nga natin. Alam ko meron ding sinasabi ito eh. O eto po mga kababayan, no. Vice ganda actually exposed sa DDS cult as a joke. O, tignan nyo mga kababayan. Ayon kay Ogie Diaz, saan nakakain ang mga DDS lahat ng mga giant fast food chains ay ini-endorse sa mga kakampings. Vice ganda actually exposed sa DDS cult as a joke. O, tignan nyo mga kababayan. Grabe naman itong si ano na ito, si tawag di Ogie Diaz na akla-akla din eh. May patama din mga kababayan eh. May sinasabi din ito mga kababayan eh. Mukhang kinakalaban din ang DDS mga kababayan na. Mukhang may guts itong si ano check na natin. Ito po. Check na natin. Tao, di ba, na talagang naku, sa kanila lang kayo makikinig. Ay, O yan, sabi ni tawag dito, ni Ogie Diaz. Ayon kay Ogie Diaz, saan nakakain ang mga DDS? Lahat ng mga giant fast food chains ay ni-endorso ng mga kakamping. Abang, yabang naman ni Ogie Diaz. Vice ganda actually exposed the DDS cult as a joke. Bang, galing nyo Kulto ang mga DDS, ang gagaling nyo. Ano bang comment dito? Hindi magugutom ang mga taga Davao. Marami kaming pagkain dito. Di tulad dyan sa inyo, puro usok at alikabok. Sabi ni Dong Nang. Ayusin mo muna mag-type bago ka sumabak sa usapan, may utak. Para kang ngongo. Iyak sila dito, sabi ni Aljon Lugto. Magluto na lang kayo sa bahay. Nako. Ayan na mga kababayan, nag-aaway na yung mga pinklawan dito. Hindi magugutom ang mga DDS o Diaz. Baka magutom kami kumakain lang. Ito po, mga kababayan, no. Bakit dead ma ako sa awayang Vice Ganda at Christy Permina? Gusto rin magpasikat itong kabayan. Kasi ang dami nagko-comment, bakit daw hindi ka nagre-react sa awayang Christy Permin at Vice Ganda? Okay. Oo, okay. Para lang sa... Check nga natin, Ito po, mga kababayan. Check nga natin ito. Ito po si check natin ito. Wait lang Ito po si Ogie Diaz. Okay, andito na rin lang tayo. Una sa lahat, okay. Bakit ba wala akong sinasabi sa awayang Christy Fermin at Vice Ganda? Okay, ilalarawan ko lang Okay. Si Ate Christy Fermin, ang nanay-nanayan ko. Siya yung discoverer mentor ko sa pagsusulat. Okay? Malaki rin ang utang na loob ko kay Ate Christy. Kasi lahat ng unang meron ako ay galing din sa kanya. Kotse, pinautang niya ako. Bahay, dun sa San Pedro, siya rin ang nagpaluwal. Ganyan. Buti itong si Ogie Diaz may utang na loob kay Vice Ganda tuloy, kay Kabayo tuloy, kay Christy Permin. Ginagalang niya si Christy Permin. Si Christy Permin naman pala nagagalit si Vice. Si Christy Permin naman pala nagagalit si Vice. Bakit niya dinadamay ang mga Duterte? Bakit may mga ganong mga script sa concert nila? Okay lang ba gawin yon para makasama ng loob sa ibang tao? Kailangan bang gawin para mag-grant ang mga supporters at maging relevant yung concert? Siyempre, papasikat sila no? Diba? Yun ang sabi ng mga mga kababayan Iiyak na naman ang mga atabs ni Shokaba. Yan, Mama Ogis. Di pwedeng namagitan ka. Kailangan kampihan mo yung Panginoon nila. Tignan mo mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Ito si Ogie Diaz.
talagang ginagalang niya itong si Christy Fermin. Hindi gaya ni Bastos sa kabayo, inaaway si Christy Fermin. Tignan nga natin. Vice Ganda, Christy Fermin. Christy Fermin. O, check natin. May away ito eh. Ito, tignan nyo mga kababayan. Man ka man, Vice Ganda, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi pa rin matutupad ang pangarap mong maging babae. Wala ka pa ring matres, patayo ka pa rin kung umihi. Diba? Bisis mo yan, lagyan ng make-up. Apat na patong. Oo, nga patong. Yung Punda. Nung ano pa tawag yan? Foundation. Masilya ba yun? Foundation. Foundation. Na apat na patong yung foundation ng mukha mo, lumalabas pa rin ang pagkaburog-burog. Yun, baho ang hininga mo. Sabi niya, masama ang bunganga mo. Kaya mabaho ang hininga mo. Pero yun yung kumalat talaga sa mga comedy bars. At alam kong hindi lang ngayon yung narinig yan, matagal na panahon. Nako mga kababayan, ang baho pala ng bunganga ni Vice Ganda. Ang baho pala ng hininga. Pinangdidirihan pala siya nang sa clown. Grabe pala si Vice Banda. Vice Banda. Grabe pala si Vice Ganda, ang baho ng hininga. Yun ang sabi ni ng Christy Fermin. Na-revive lang po today. Man ka man, Vice Ganda, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi pa rin matutupad ang pangarap mong maging babae. Wala ka pa ring matres, patay. Nako mga kababayan, hindi pa rin matutupad ang pangarap ni Vice Ganda na maging babae. May talong pa din. Mga kababayan, grabe magsalita si Nanay Christy. Patayo ka pa rin kung umihi. Diba? Bisis mo yan, lagyan. Naku, sabi ni Nanay Christy, patayo ka pa rin umihi, Vice Ganda. Kahit anong gawin mo, patayo ka pa rin umihi na parang kabayo. Grabe si Nanay Christy. Yan, ng make-up. Apat na patong. Oo, nga patong. Yung Punda. Nung ano pa tawag yan? Foundation. Masilya ba yun? Foundation. Foundation. Na apat na patong yung foundation ng mukha mo, lumalabas pa rin ang pagkaburog-burog. Yun, baho. Grabe mga kababayan, kahit anong gawin ni Vice Ganda sa mukha niya, burug-burug pa din. Kahit patong-patong na mga semento sa mukha. Mga kababayan, grabe manglait si Nanay Christy kasi nga sobrang manglait din kasi itong si Kabayo. Ito pa, ang baho daw ng hininga ni Kabayo. Grabe ano? Ang hininga mo. Sabi niya, masama ang bunganga mo. Kaya mabaho ang hininga mo. Pero yun yung kumalat talaga sa mga comedy bars. At alam kong hindi lang ngayon yung narinig yan, matagal na panahon. Na-revive lang po today. Man ka Grabe mga kababayan, matagal na palang issue yan, yung mabahong hininga. Yung mabaho, kadiring hininga ni Vice Ganda. Grabe, tinira siya ni Nanay Christy. Anong mga comment? Ito yung mga comment mga kababayan. I-check natin yung mga comment para makita nyo po. Pagtiyagaan po natin yung mga comment dito. Grabe, tinira talaga si Vice Ganda dito mga kababayan. Ang baho daw ng hininga. At kadiri daw, grabe talagang dito mga kababayan. Bakbakan ng Nanay Christy. Ito po mga kababayan. I-check po natin. Anong sabi sa comment? Ang mahalaga, may pera, may trabaho. Kayo puro chismis at issue. Grabe ni Yasha, Pinklawan. Inggit ka talaga kay Vice. Ala, grabe, binabasihan kahit anong lait nyo kay Vice, trapo pa rin kayo. Aba, tinitira si Nanay Christy, puro kabayo ito. Ano kaya mga problema nito mga to? Kayo matrabaho kaluluwa ninyo. Nakakatawa kayong tatlo. Nakakatawa kayong tatlo. Alam naman ni Vice Ganda yung pinagsasabi nyo. Hindi nyo maano si kabayo, mabaho hininga. Hindi nyo maamin na kahit anong gawin niya, lalaki pa rin siya at patayong umihi. Mabahong hininga, Vice pinersonal na. Vice, kahit anong gawin mo, patayo ka pa rin umihi. Grabe, tinira talaga si ni Nanay Christy.
Tinira talaga ni Nanay Christy. Kasi naman si Vice Ganda, sobrang bastos. Sobrang sabi ng mga ng mga netizen sobrang baboy. Kung makapanlait ang ganda-ganda niya. Pati si Ann Curtis, nagsalita na dito, mga kababayan. O anong masasabi nyo dito, mga kababayan Ayan, no? Ann Curtis, nagsalita na rin sa kababuyan ni Vice Ganda na kabayo. Ang dami ng nileche. Ang dami ng binastos ang kabayong ito. Sobrang dami na, mga kababayan. Sila Pastor Kibuloy, Marcoleta, Tatay Digong, Jessica Soho. Sila, sino pa? Marami, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito sa pagputok ni Ann Curtis na hindi na rin nakatiis sa baboy na ginagawa ni Vice Ganda sa mga panlalait niya sa kapwa niya? Isang like po, isang share, at isang subscribe, mga kababayan, para po tuloy-tuloy po tayo at mag-join button po kayo sa ating YouTube channel. Salamat po ng marami.